So noong ancient civilization ng Asia ay naging matunog ang trading goods kung saan nag-share sila ng mga cultures and mga belief system nila. So itong China isa sa pinaka matandang civilization sa Asia. So meron siyang rich history pagdating sa culture and the arts and belief system. So ang Japan ay isa sa mga na-influensyahan ng China in terms of art. So later on, they opened themselves or gi-open nila yung arts nila sa mga western. So naging fuse siya bilang East and West. So both Chinese and Japanese artworks ay manifestation ng kanilang cultural identity as a people. So sa pangkasalukuyan, ang China ay isa sa mga forefront ng economic development. Yung mga boost ng kanilang economic ay nag-lead sa kanila para maging modern yung kanilang bansa. So nagpapakitang history na ang China ay isa sa mga leading edge ng development, especially in terms of cultural development. So yung mga inhabitants of China na in the past ay nakapag-produce ng mga primitive artisan works na na-excavate or nakuha nila sa or nabungkal nila sa ilalim ng lupa, at may nakuha silang mga bronze vessels na nag-intricate ng mga designs na nagde-depict ng mga picture na galing pa sa second millennium before Common Era. So ang Chinese during the Zhou Dynasty was an under a feudal kind of social system. So ito yung parallel period ng Greece Golden Age, kung saan ang period na ito when it comes to culture, particular sa art, ay naging masagana. So during this period, yung mga metalworks befitting the royal family ay nakapag-produce ng masagana, and yung mga jade ay isa sa mga popular na mga material para sa gagawing artworks. So yung mga Chinese ay nakipag-associate o nakipag-interaction din sa mga western missionaries, specifically sa mga India, and na-influensyahan din ng mga India yung mga Chinese. So dahil dito, yung mga Indian models ay nakapag-inspire ng maraming Chinese artists for a few centuries. Pero by the start of the 6th century, yung mga Chinese artists ay nagsimula gumawa ng mga art na highlighted para lang sa kanilang kultura. For example, yung mga paintings na usually may mga nagde-depict ng mga magical places, mga witch and witches, pero nandun pa rin yung mga Chinese characters. So karamihan sa mga paintings ay ginawa sa monumental style, kung saan yung mga bato and mountains ay nag-serve bilang as a barrier na para makita ng yung mga viewer, para ma-distract sila initially from the main subject. So yung mga artists ay gumamit ng mga sharp brush strokes para makapag-provide ng detail in their works. So isa na dyan yung mga western landscape, usually ay may mga single vanishing point, while the Chinese paintings ay yung opposite naman, since most paintings ay aim to give the audience a multiple perspective on the subject. So ang porcelain or ang porcelain is isa sa mga pinaka-common na ginamit nila para para makapag-produce ng decorative ornaments sa such mga vase and mga jars. So yung mga ibang artifacts from excavation ay nag-intricate ng work or ng gawa ng mga Chinese in this porcelain vases. So yung mga gawa nila ay nag-depict ng nature ng tao, such as mga everyday activities, mga war, mga violence, mga death, and nature. So manonood din natin ng mga Chinese artworks are infused with a lot of symbolism, since yung mga artists ay ginawa nila ito para mag-convey
ng reflection nila sa kanilang perspective o sa kanilang na-experience. So sa mga Chinese, ito sa custom para sa kanila na ito ay mag-convey nila para maging yung mga artworks nila ay ma-show respect or bigyan ng respeto yung kanilang mga ancestors and mga namatay na mga kaanak. Pero from a western point of view, makikita nila sa kanilang perspective, ito ay nag-assume sila na ito ay an act of worshiping gods, where in fact ay ginagawa lang nila ito para mag-show respect para sa kanilang mga descendants, sa mga namatay na kanilang mga relatives. So ang art sa Japan ay nag-undergone through transition and periodization. So from being isolated yung bansa ng Japan, hanggang sa na-embrace nila yung western influences and yung modernization. So yung Japan ay naging transition into a modern cultural mixing spot. So ito yung evident na yung mga Japanese ay na-infuse yung local and indigenous materials with modern western subjects and focal points. So ayon sa artifacts such as ceramic figures and ornaments, it is important to take note na yung mga Korean and Chinese ay na-impluwensahan din yung Japanese artworks. So one of the ceramic products na ginawa ng Japanese is yung tinatawag nilang haniwa. So ito yung mga ceramic figures na made up of clay. So they are placed beside burial spot for reason na hindi nila alam. So isa sa mga native religion ng Japan ay ang Shintoism. Even though itong religion ay nakasubscribe yung belief niya such as being one with nature and embrace yung mga notion ng mga existence of many gods. So nung gi-establish ng Japan yung trading relationship nila sa China, hindi lang sila nagpalitan ng mga goods, kundi yung mga China ay na-influensahan din yung mga Japan or yung mga Japanese with the religious beliefs and practices. Isa na doon yung Buddhism. Yung Buddhism or yung si Buddhist ay naging integral part ng mga Japanese culture, such as yung mga artwork, yung mga images and sculpture ni Buddha ay na-produce or naibenta. So yung mga Buddhist temples ay naging staples in key places. So yung art sa Japan ay naging essence na expression na for them is an act of worship.